Ayan po, baka maaari na po tayong bago mag-start po ang ating worship service, baka pwede pong ihinaan natin yung mga cellphone natin, yung mga i-silent po natin, tapos yung mga kids natin, bantayan po natin sila. Then mag-start na po in a few seconds po sa ating worship service po. Ayan po, good morning po muli, Panginoon. Good morning po sa lahat. Happy New Year po. Ito po yung kauna-unahang pananambahan natin. Kaya pagpasalamat tayo sa panibagong taon na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya start na po tayo sa ating worship, call to worship po. Ang call to worship po natin ay matatagpuan sa Psalms 29 po. Sabi po dito, ascribe to the Lord, you heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in His splendor of His holiness. The voice of the Lord is over the waters, and the God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars, and the Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. He makes Lebanon leap like a calf, Syrian like a young wild ox. The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the desert of the Lord, shakes the desert of Kadesh. The voice of the Lord twists the oaks and strips the forest bare, and His temple all cry glory. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as king forever. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, tunay kang dakila. Papurit pagsamba ang amang alay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa nakaraang taon at sa bagong taon na iyong binibigay po sa amin, Panginoon. Dinadakila ka namin, pinupuri at sinasamba ka namin, Ama, sa patnubay at paggabay niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. At sa bagong taon na ito, Panginoon, nawa, Panginoon, patuloy po namin makita ang kadakilaan mo. Patuloy po namin masamba ang kabanalan mo. Patuloy ka namin purihin at dakilain, Panginoon, sa wagas na pagmamahal mo, Panginoon. At patuloy mo kaming gabayan sa aming buhay sa araw-araw. Ama, sa oras na ito, binibigay po namin ang taus-pusong pasasalamat, ang taus-pusong pagdakila at taus-pusong pagsamba sa iyo. Nawa, Panginoon, maibigay namin ang karampatang papuri sa iyo, Panginoon. Makita niyo po sa aming puso't isipan na tunay kang ikaw ang Diyos na aming sinasamba at dinadakila. Samahan mo kami, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagkilala sa iyong kabanalan, Panginoon. Samahan kami ng iyong mga anghel, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, aming puso't isipan. Ang aming paningin, Panginoon, nawa sa iyo nakatuon. Ang aming tenga, Panginoon, ay buksan mo upang marinig namin ang iyong salita, Panginoon. At aming puso buksan mo, Panginoon, at makita namin at maramdaman namin ang pagmamahal mo, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang worship service na ito sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang tunay na maitaas at madakila sa araw na ito, Panginoon. Samahan kami, Panginoon. At Panginoon, patuloy binabalik namin lahat kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa iyong pangalan. Itong aming dalangin sa inyong matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan po. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Tayo po tumayong lahat para po magpuri po tayo sa pamagitan ng mga awitin po. Happy New Year po. Ito po yung unang linggo natin na talagang pagsamba sa Panginoon. Na nawa, talagang ito yung taon na talagang mas lumalim yung pananampalataya natin sa Kanya. Mas lalong ilagay natin ang buhay sa Kanya. Mas lalo nating pasalamat at hingin natin sa Panginoon na patuloy tayong gabayan. Patuloy na
talagang makita niya nakadakilaan sa buhay natin na kahit ano na pagdaanan natin na nakaraan taon, patuloy tayo magpupuri, patuloy tayong sasamba, patuloy natin siyang aawitan, patuloy natin siyang pupurihin at tadakilain. Dahil alam ko ang mga nangyayari sa mga buhay natin, ito yung pagkakataon na talagang makilala natin ang Diyos buhay natin. Kaya bigay natin yung karampatang papuri sa Kanya, pagsamba sa Kanya, na nawa yung mga awitin na to talagang mangusap po sa puso natin at maging sweet aroma sa Panginoon. Tayo po'y mananalangin uli-muli. Panginoon, maraming salamat. Kaya ino-offer namin itong mga awitin para sa iyo, Panginoon. Nawa, dinggin mo yung awit ng puso namin at isipan namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, talagang mapurihan, madakila namin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Itong aming dalangin. Amen. Ang puso ko'y tumutulong sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tumutulong sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklutan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba.
Panginoon, na maghari ka sa puso ng bawat isa. Sa banal mong tahanan, sa tahanan ng bawat isa. Bigkisin mo ng iyong pag-ibig, ng pagpaunawa at pagpapatawad, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isang naririto. Dumaloy nawa, Panginoon, ang sukdulang biyaya mo sa tahanan ng bawat isa. Ang pag-ibig mo na siyang binigay mo sa amin, Panginoon, nawa matuto po kaming mahalin at ibigin ang kapwa namin na kahit sino at anuman sila, Panginoon. Matutunan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo na unconditional, Panginoon. At matutunan namin, Panginoon, na tunay kang sambahin, karapat-dapat ka, Panginoon, na purihin at dakilain sa buhay namin. Kaya, Ama, patuloy kaming umaawit sa iyo, patuloy kaming sasamba sa iyo, patuloy kaming dadakila sa iyong pangalan. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang mga awitin na ito, Panginoon, na nagmumula sa puso namin, Panginoon. Maraming salamat. Masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang hindi kaya nang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
sasambahin ka namin, dadakilain ka namin, higit pa sa buhay namin, Panginoon. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon. Patuloy kang manahan, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy ka namin isisigaw, patuloy ka namin dadakilain, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Ama, na pinagtubayan niyo kami mula sa nakaraang taon hanggang ngayon, Panginoon, dahil buhay ka sa puso namin, buhay ka po, Panginoon, sa amin, sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kapanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kapanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Panginoon, patuloy ka naming dadakilain dahil sa katapatan mo po sa amin, Panginoon. Sa mga pagiging faithful mo sa mga promises mo, Panginoon, na hindi mo kami iniwan o pinabayaan, Panginoon. Patuloy mo kaming niyayakap. Patuloy mo kaming kinakalinga. Na kahit paulit-ulit kami nagkakamali, bukas kamay mo kaming pinapatawad at minamahal. Kaya Panginoon, tanggapin mo muli ang dakilang pasasalamat namin sa iyo. Maramdaman namin, Ama, sa oras na to, Panginoon, ang yakap mo, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang grasya mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Patuloy ka namin aawitan, patuloy ka namin pupurihin.
Sadyang kibuti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay danglan. Kaya sa puso ko't damdamin, kapatan mo'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng wagas at kung kailan'y hinamon. Magbibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Manatili po tayong nakatayo para sa ating panalangin. O Diyos, dakila nga po kayo, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong pag-ibig at kabutihan. Hindi po kayo nagbabago mula noon hanggang ngayon at hanggang magpakailan pa man, O Diyos. Kayo po ang Diyos nung nakaraang taon, lalong-lalo na po ang Diyos at Hari namin sa taong ito na inyong ibinigay sa amin. Salamat po sa napakaraming pagpapala na aming naranasan. Maging inyong presensya na patuloy, O Diyos, nangunguna sa amin, pumupuno sa aming buhay.
bumabalot sa anumang pagkakataon. Upang kami, O Diyos, ay makaranas ng inyong katapatan na nagpapakilala kayo ng patuloy. Pinapakita ninyo kung gaano nyo po kami kamahal. Hindi nyo kami pinapabayaan sa anumang pagkakataon. Maging sa mga panahon, O Diyos, na hindi namin maunawaan, nagtitiwala kami na naroon kayo. At meron kayong pagkilos na ginagawa para sa inyong mga anak. O Diyos, patuloy namin kayong pinagkakatiwalaan. Patuloy namin kayong sasambahin sa anumang pagkakataon. Maging sa umagang ito na kami magkakasama bilang isang simbahan, narinig niyo po ang aming mga boses. Nakita niyo po ang aming mga puso at isipan. Nais naming umpisahan ng taong ito na pinagpapala namin ng iyong pangalan, na pinubuhos namin sa inyo ang aming tiwala. At tinutuon namin aming puso't isipan sa iyo lamang, O Diyos. Iniaalay namin aming buhay dahil ito po ang nararapat. Dahil kami sa inyo at kayo sa amin, Panginoon, dahil kay Kristo Jesus. O Diyos, maghari nawa kayo sa aming kalagitnaan. Maghari kayo ng patuloy sa taong ito, sa aming mga tahanan, sa aming mga buhay, aming simbahan at sa aming mga komunidad at bansa. Panginoon, patuloy niyo pong lingapin ang bawat isa dalhin sa inyong presensya. Ipakilala na kayo ay mabuti, na kayo ay para sa amin, na tinatanggap niyo kami sa kahit ano pa man namin mga nagawa, kahit ano pa man namin pinanggalingan, kahit ano pa man, O Diyos, mga kasalanan na amin ang isinusuko sa inyo, pinapatawad niyo kami, Panginoon. Patuloy namin isinusuko aming mga buhay sa inyo upang paglingkuran ka. Sundin ang kautusan ni Jesus. Kung ano ang kanyang ipinakita at itinuro sa amin, ganun din, Panginoon, ang nais namin mapangyari sa aming buhay. Kaya, O Diyos, ibigay niyo po ang iyong biyaya sa amin, mapalakas kami, magkaroon kami ng katapatan na kagaya ni Jesus, ng lakas na kagaya niya, ng pag-ibig sa kapwa na kagaya niya, ng pagdadakila sa inyo at pagdepende sa inyo sa anumang oras na kagaya niya, Panginoon. This is our prayer, O Lord, that you transform us more and more this year as we journey with you, as we walk with you, as we follow Jesus. Lord, transform us even more. Nawa ang iyong salita ang patuloy na maging gabay namin, maging buhay namin, maging ilaw sa aming mga paglakad. Panginoon, ang aming simbahan ay patuloy niyo rin pong lingapin. Ibuhos ang iyong pagpapala, ang inyong mga resources. Marami po kaming pagkukulang, Panginoon, at marami rin po kaming kakulangan. O Diyos, nagtitiwala kami na dahil kayo po ang nais lamang namin itaas, nais lamang namin sambahin, paglingkuran. O Diyos, kayo po ang manguna sa simbahang ito. Kayo po magpuno sa mga pagkukulang namin. Kayo po ang patuloy na gumamit sa bawat gawain namin, sa bawat kagamitan, sa bawat oras nagsasama kami upang maisulong ang iyong paghahari, maiparanas ang iyong pag-ibig at maipakilala si Jesus sa bawat tao na nangangailangan ng kanyang kaligtasan, ng kanyang pag-asa, ng kanyang presensya at pangunguna sa kanilang buhay. O Diyos, maging bawat pamilya na naririto, nirepresenta ng bawat kapatid ng BCFC, pagpalain niyo po sa kanilang mga pangangailangan sa taong ito. O Diyos, nawa po, punuin niyo po sila ng iyong presensya upang inyong pag-ibig ang maranasan din nila. Ng mga hidwaan ay mapalitan ng pag-uunawaan. Pagkaroon ng kapatawaran, pagtutulungan, pagkakaisa sa loob ng tahanan, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Sa kanilang mga pangailangan, ay sama-sama silang maninikluhod sa inyo, hihingi ng inyong biyaya, hihingi ng iyong gabay sa lahat ng pagkakataon.
Panginoon, maging yung mga may sakit, may mga karamdaman, panghihina sa katawan, sa aming mga tahanan, lingapin niyo po, Diyos. Abutin niyo po sila na yung mapagpala, mapagpagaling na kamay upang sila ay magkaroon ng kalakasan na patuloy na sambahin ka at maglingkod. O Diyos, ituro niyo po sa kanila yung kapayapaan, yung kasaganahan. Ituro niyo po sa amin, Panginoon, ng inyong presensya nagdadala ng aliw, ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, iparanas niyo po ito sa aming mga mahal sa buhay. At sama-sama niyo po kami dalhin sa inyong presensya na may pananambahan, may paglilingkod at pag-ibig sa inyo lamang. Tinataas po namin ang aming misyon, Panginoon, na patuloy na dambana ka, patuloy na idakila ka, at patuloy na ideklara ka sa paligid, sa aming mga paaralan, sa aming mga pinagtatrabahuan, ging sa aming buong mundo, saan niyo man po kami dalhin. Dahil ang ilan po sa amin dito, marami po sa amin, O Diyos, ay dinadala niyo po sa ibang dako ng mundo. Dinadala niyo po sa ibang lupahalop ng bansa. At binibigyan niyo po ng kung ano pamang mga pinagkakatiwala niyo po sa halang trabaho, o mga proyekto, o mga panahon na sila'y maglalagi roon, O Diyos. Kaya Panginoon, para sa aming mga mananatili dito, o para sa amin na mga dadalhin niyo po kung saan man, naway mananatili ang aming misyon na ideklara ka. Panginoon, ipakilala ka, iparanas sa kanila ang iyong pag-ibig na una niyong ipinaranas sa amin. Nais namin, Panginoon, maging kagamit-gamit sa inyong kaharian. Ang taong ito, Panginoon, ay mas lalo pa kaming maraming mga taong maipakilala si Jesus sa kanila. Marami pang makasama sa pagsamba, marami pang makasama sa pag-aaral ng iyong salita, sa pananalangin, sa paglalakbay sa kung saan man upang ibahagi yung balita, sa mga gawain, Panginoon, para sa mga bata, sa mga kabataan, kababaihan, kalalakihan, para sa mga mag-asawa, sa ano pa man, O Diyos, kumilos po kayo, Panginoon, sa aming simbahan. Nais namin kayong paglingkuran pa. Nais namin kayong ilalahati pa sa aming kalagitnaan. Mangusap kayo ng patuloy, O Diyos, sa lahat ng aming membro. At patuloy niyo pong palakasin at pagtibayin ng bawat isa. Lalo-lalo na po ang mga naglilingkod sa amin, O Diyos. Patuloy niyo po silang bigyan ng encouragement upang patuloy silang maglingkod. Salamat po sa inyong pagtulong sa kanila, pagkilos sa kanilang mga buhay. At ang aming bawat membro, Panginoon, patuloy niyo rin pong kilusan ng kanilang mga buhay na sama-sama kaming lalalim at magkaisa sa pagkilala sa aming Panginoong Haring si Jesus. O Lord, sa inyo po kami. Sa inyo po namin ibinubuhos sa aming mga pag-ibig at aming pagsamba at aming paglilingkod, aming panahon. Nawa maghari kayo ng patuloy sa aming kalagitnaan, mangusap kayo sa umaging ito, at nais namin kayong makilala pa, maranasan pa ang iyong paggabay sa aming buhay at iyong presensya. Salamat po dahil nagtitiwala kami ng lahat po ng iyong sinabi ay inyong tutuparin, iyong gagawin. Ang lahat po ng iyong pangako ay may katuparan. Hindi lamang, O Diyos, pagdating ng panahon, kundi maging sa araw-araw ng aming buhay. Ano man ang aming mga pinagdaraanan, kabigatan, kayo po ang aming solusyon. Kayo po ang aming pag-asa. Kayo po ang aming kasaganahan. Kayo po ang aming kalakasan sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. Pangusap po kayo sa umaging ito. Punuin niyo po ang inyong simbahan ng inyong espiritu. Kumilos po kayo sa amin. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po muna tayo, mga kapatid. Happy New Year sa inyong lahat. Isang manigong bagong taon. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng manigo. Ang alam ko lang yung nigo. Ibig po sabihin nun, maraming bigas. Kasi yung bigas nilalagay sa nigo. Manigo means prosperous. Tama po? Ayan. At least, yun yung ibig sabihin. Have a prosperous New Year in Christ. Dahil yun naman po ang ating pinaniniwalaan na lahat ng kasaganahan ay nagmumula sa Diyos dahil
kay Kristo. So, muli po, in person, Happy New Year. Dahil nung mga nakaraan ay palaging sa chat lamang po. Dahil nanggaling pa po kami ng summer, kagabi lang po kami dumating. At least 24 hours na biyahe mula nung umalis ang barko mula sa Allen, Northern Samar. And nung tinototal ko na kagabi habang may malay pa ako, mga 18 hours na driving ang total ko. And merong straight na 11 hours na nag-drive ako. Hindi ko sinasadya, pero napilitan ako dahil sa traffic. Ang lalapa ng traffic, pagpasok namin ng Quezon, nakaalpas na kami nung nakapasok na sa expressway. Pero for many of us, sino dito yung mga nag-travel pa sa North, sa Visayas, or sa Mindanao kung meron man. But for many of us na nag-spend ng Kapaskuhan o ng holidays sa mga probinsya, tinatapos natin ng taon ng bumibiyahe. Tama po? At inuumpisahan natin ng taon ng bumibiyahe naman pabalik. Pero kagaya rin sa ating lahat, sa maraming pagkakataon din ng buhay, probinsya man o buhay Manilenyo, laging may travel. Laging may pagsakay, laging may paglalakbay, laging may paglalakad. And sa totoo lang, kung talagang iisipin natin, if we really reflect, magbubulay-bulay tayo sa buhay natin, kung paano dinisenyo ng Diyos yung buhay natin, maging ang ating pananampalataya, tayo ay nasa isang spiritual na paglalakbay. Tama po ba? We are actually on a spiritual journey with God. And nais ko po ipaalam sa inyo mga kapatid, dahil meron tayong bagong taon at magkakaroon din tayo ng bagong tema para sa buong taon. Kung last year, ang tema natin is All in the Name of the Lord. Ang tema po natin sa taong ito is Journeying with God. Na pag-usap-usapan po namin ng mga elders na it's good to reflect once more. And maganda naman laging uulit-ulitin natin yung kung ano ang mga basic ng ating pananampalataya, and at the same time, makita natin na itong isang paglalakbay. Balikan natin kung paano dapat nagsisimula ang isang Kristiyano at makakahugot din tayo ng wisdom. At magiging malaking tulong din ito para sa mga nag-uumpisa sa kanilang pananampalataya. How do we actually start our life in God or our journey with God? So this morning, mga kapatid, ako po ay magbabahagi lamang ng isang introductory message from the beginning of our Christian faith. Para sa ibang mga simbahan, ang tawag po sa ganitong Sunday is Vision Sunday. Kung saan ikinakast ang tema ng buong taon, ng vision. But we will remain with our mission and our vision, but we will be changing, we will be having a new theme. And it's called Journeying with God. Paglalakbay kasama ang Diyos. At sa mga susunod pong mga linggo at buwan, makikita po natin yung breakdown, mga sub-themes, at mga pag-uusapan pa. But today, I would like to introduce why this is important. Or how it started even sa kwento ng Biblia. Even from the beginning stories. Even from Genesis. So, with that, in-invite ko po kayong lahat na tumayo at samahan ako sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos. At ang babasahin po natin ay makikita sa Genesis chapter 3 verse 8. Isang verse lamang po. At ang konteksto po nito ay hindi masaya. Pero kung titignan natin yung buong tema at buong kwento, makikita natin ang isang napakagandang katotohanan dito sa isang versikulo ng Genesis chapter 3 verse 8. Babasahin ko po mula sa New International Version at ang sabi po dito, Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, Where are you? Ito po yung verse 9. Makakaupo na po tayong lahat. Salamat sa pagpapala ng salita ng Diyos sa umaging ito. So, ang focus po natin is Genesis chapter 3 verse 8. Ang kwento po na ito ay makakita natin right after ng kwentong pinagsama na ng Diyos si Adan at si Eva. At pagdating ng chapter 3, makikita natin na nandoon ang ahas
o ang sumisimbolo, the serpent that symbolizes evil, the enemy, and yung kanyang pag-tempt, pag-test, pagbibigay ng test kay Adan at kay Eva. At nakikita natin dito na yung mag-asawa ay nahulog sa bitag. Bumagsak sila sa test na ibinigay sa kanila at ito ay naging malungkot na pangyayari. And after that, nakita natin dito sa verse 8, sabi dito, narinig ng mag-asawa o narinig ng lalaki at ng kanyang asawa ang tunog ng Panginoong Diyos habang siya ay naglalakad sa garden, sa hardin, sa paraiso, in the cool of the day. Napakagandang description, napakalungkot nga lang na pangyayari, pero may magandang katotohanan na nagbibigay sa atin dito ng realisasyon na magbibigay sa atin ng direksyon din sa buong taon na pag-uusapan natin. Kung titignan niyo po yung salitang to walk o yung walk na ginamit dyan, he was walking. Yung walk na word dyan, it's a Hebrew, ang original na word dyan is Hebrew, at it is translated, syempre, to walk. Pero ang ibig sabihin talaga niya, hindi na yung basta yung paglalakad, kundi it conveys yung repeated or habitual na movement or intimate, more like relational na lakad. Hindi yung nakikita mo lang yung mga tao sa malapit, kundi yung lakad na parang pamilyar, yung lakad na kabisado mo na tunog. Kaya nung narinig nila, he heard the sound of the Lord God. Of course, nagtago sila. That's because they know who it was walking. It's translated sa ibang mga passages as walking about or moving back and forth. So hindi siya necessarily lang yung lakad na diretso lang. But it's something na marinig mo kagaya sa loob ng bahay na kapag may inaasikaso ka o kapag, Nay, nasan po yung nawawalang damit ko? Yung nanay mo maghahanap, magpapaikot-ikot. So ganung klaseng paglalakad. But most biblical stories, and I agree with this, biblical scholars, and I agree with them, na this is very anthropomorphic, meaning dinidescribe, inilalarawan sa atin yung klase ng pakikitungo ng Diyos sa kanila at ng kanyang presensya sa loob ng hardin. Of course, ang Diyos is not like us na may paa, na maglalakad. It's ang tawag diyan is anthropomorphic language, meaning hinahalin tulad sa gumagamit tayo ng lingwahe na mauunawaan natin para sa isang katotohanan na kung liliteralin mo, hindi mo maintindihan. Tama po? For example, masasabi natin na nagsusunog ng kilay. Hindi naman, talaga bang nagsusunog ka ng kilay kapag nagpupuyat ka? Hindi naman. Pero so pag sinabi dito na he was walking in the garden, ang literal na meaning niyan is that maglalakad talaga siya, but kumbaga, God is not man. God is spirit. And He feels the presence of the garden. Pero sa pagkakakwento sa atin dyan, it's like Adam and Eve familiarly understood na may naghanap sa kanila na isang Diyos na pumupuno ng kanyang presensya sa garden, which is actually described like the temple. So, ganon ang nangyari ng paghahanap ng Diyos sa loob ng hardin. Sabi ng isang scholar na si Westerman, pinapakita daw nito na ang Diyos ay malapit. God's nearness, God's immediacy, na nandyan lang siya, that there is a personal presence and encounter na merong relational aspect sa paghahanap ng Diyos, sa paglalakad ng Diyos. Sabi naman ni Von Rad, it's an intentional, vivid, concrete na
paglalarawan. Kasi hindi pwedeng sabihin, pwede namang sabihin na naroon ang Diyos. Or gustong makipag-usap ng Diyos versus naglakad ang Diyos ng paulit-ulit, pabalik-balik at hinahanap si Adan at si Eva. At alam naman natin na ang Diyos ay all-knowing. It's just understood, nakilala sila ng Diyos at alam ng Diyos ang nangyayari at alam yung pagtatago nila kung nasan sila. But the story describes to us the personal presence and a loving God longing for a conversation with His fallen, created human beings at that time. Sabi naman ni John Walton, isa sa mga favorite kong scholar, sabi niya, pinapakita sa ganitong paglalarawan sa panahon nila, kagaya ng kung paano nagsusulat si Jose Rizal sa panahon niya, isa itong uri ng pagsusulat sa panahon ni Jose Rizal. Ito namang Genesis ay isang klase ng pagsusulat sa panahon naman nila Moses, or sa mga civilizations surrounding that time sa Mesopotamia. Ang sinasabi dyan ni John Walton, pinapakita daw nito yung divine presence ng Panginoon Diyos in a sacred space. That hindi siya malayo. He was actually walking. It's a functional presence na pinapakita sa atin na nandoon ang Diyos at existing ang isang spiritual deity na naroon siya. At sa maraming pagkakataon, kagaya ni John Walton, at ako din, lagi ko itong binabanggit, dinidescribe kung paano inilalarawan ang Garden of Eden. It is being described like a temple. Sa panahon lalo na sa panahon nila. And kaya naman, kung paano din dinisenyo yung tabernacle and eventually yung temple sa Jerusalem, it's patterned after the Garden of Eden. Parang yung naging similarities nila, it tells us na yung templo ay hango ang disenyo sa Garden of Eden. Or, ang Garden of Eden is described or inilalarawan na para bang templo. So, it goes both ways. So, ang Garden of Eden ay hindi lang yung kagaya ng garden ko na kung ano-ano lang nilalagay ko. But it's actually designed for worship. It's designed for man and God to have an intimate conversation, worship, serving, conversations. Ganon dinidisenyo sa atin ng Genesis or ng Genesis 1 and 2 and 3, yung Garden of Eden sa atin. Of course, syempre, hindi ito literal. Pero, nung dumating si Jesus na siyang ating pinanampalatayan at piniwala na siya mismo ang Diyos, He literally walked. Literal na naglakad ang Panginoong Diyos sa pagkatao ni Jesus. And He invited people to follow and walk with Him. Iniimbitahan ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo, maging yung mga taong interesado na mas makilala pa siya, even yung rich young ruler, na dinidescribe as rich young ruler sa caption, sa title ng Bible section na yan. He invited people to follow Him. At kapag sinabi mong follow, hindi ibig sabihin nito ay talagang isang pagkakataon lang. But they will literally follow and walk with Jesus everywhere they go. Sa John, yung unang mga disipulo na sumama kay Jesus, talagang sumama sa bahay ni Jesus. Sabi ang isa doon ay si Andrew, ang sabi doon, saan ka naglalagi? Saan ka tumutuloy? Sabi ni Jesus, come and see. Sumunod sila kay Jesus at buong araw sila nag-spend ng time with Jesus. And then the next time, itong si Andrew na una naging disciple ni Jesus, ay tinawag ang kanyang kapatid na si Pedro. At sinabi, nakita na namin ang Messiah. And
one by one, two by two, o kung ilan pa man ang mga grupo na nadagdag sa pagsama kay Jesus, they were all invited to follow, to walk with Him, or in other words, to journey with God. Maglalakbay kasama ang Diyos. Mga kapatid, if we actually study the whole Bible, and it's a good time to start reading the Bible again from kung saan nyo man gusto mag-umpisa, sa Old Testament or sa New Testament. Like for me, ang plan ko this year is to read the prophets, yung mga prophets sa Old Testament. But if you want to start reading, ito ay magandang, kumbaga, maganda yung gawing framework sa pagbabasa na it's actually a journey, a long story with God. So, kung saan nyo manumpisahan, silipin nyo, anong anggulo ito ng paglalakbay ko sa Diyos, or, mas magandang tingnan, anong anggulo ang pinapakita nito ng imbitasyon ng Diyos na maglakad ako kasama siya. So, for example, pag tinignan nyo yung kwento ng Israel, how they were called, they were actually called out of Egypt and they journeyed with God for 40 years in the wilderness. Tama? And when God created Adam and Eve, nandun pa yung initial nila na walking, sa loob lang ng garden. Wala pang 5K, na steps yan. Sa loob lang ng garden siguro. O kung 5K steps, paikot-ikot lang sila. Or 10K na steps. Pero when it came to the other patriarchs na mababasa na natin sa Genesis, magkakaroon ng maraming paglalakbay. Isaac, maglalakbay. Jacob, maglalakbay. Abraham, maglalakbay. Si Joseph, maglalakbay. Most of the characters in Genesis, maglalakbay sila. And hindi lang to klaseng literal na paglalakbay. During their journey, they will encounter God. And yung mga mahalagang pangyayari sa buhay nila sa Genesis are very remarkable na sinama para ituro sa atin lahat ng mga Kristiyano. Meaning, yung mga simpleng paglalakbay nila at yung mga encounters nila sa Diyos, naging pagtuturo pa sa atin for so many generations of Christians. And even yung mga Hudyo pa noon, bago pa man ang mga Kristiyano. Meaning, mga kapatid, even the encounters with God as we journey along with God are very important. Na minsan iniisip natin, ay, gusto ko matapos tong biyahe na to. It's as if nothing matters dito sa biyahe na to. Pagkatapos nito, pag natulog na ako, nagpahinga na ako after 16 or ilang hours nga ba ako nag-drive? 18 hours of driving, gusto ko nang kalimutan lahat ng traffic, kalimutan lahat ng pagod. But yesterday, I was actually reflecting, sabi ko sa kanila, sa mga kasama ko sa biyahe, si Cam, si Julie, tsaka si Cara, sabi ko, ano ba naman tong Quezon? Parang sa bawat city na dadaanan natin, may pasabog. May laging, either may traffic, either may ganitong karambola ng aksidente. Para every city may kwento. Siyempre, ang haba-haba ng Quezon Province. So, doon talaga ako napagod sa Quezon. At mula Naga, ang kasunod ko na nahinto ay Batangas. Sa may Padre, something, bago maglipa. So, mula Naga, drive ko hanggang Batangas. Ang layo, bawat city na dinaanan ko sa Quezon has something to say, has something to tell. And it's like that in our journey with God. And even yung mga literal natin na paglalakbay, kung magta-travel ka na La Union, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, o kung pa Batangas, Cavite, even yung mga literal yung paglalakbay have encounters with God. Kagaya nga ng mga kwento sa atin ng Biblia, those are actually stories of journeys with God. The prophets were journeying, and even as they were exiled, they were journeying. The story of Israel as an exiled nation doon sa Babylonia is a journeying story. Na pagkatapos yan, naglakbay na naman sila pabalik. And habang naglalakbay sila pabalik, umaawit sila ng papuri sa Diyos. In the same way that when Jesus came, He was a journeying man. He was traveling.
He was traveling to within Galilee, he's traveling to Judea, to Samaria, to the north, And that's why, pagkatapos niyan, yung iniutos niya rin sa kanyang mga disipulo, you go and tell about the gospel. You go preach to all nations. Maglalakbay din kayo. So naglakbay din sila Pablo. Naglakbay din ang mga apostol. Naglakbay din sila Pedro. And both literal at figurative na paglalakbay, those journeys are very important. Why? The literal and figurative na paglalakbay ay parehong nakalagay sa Biblia. And so, as we journey in life, both literally and figuratively, we have to reflect, Lord, what are you teaching me? Lord, how are you transforming me with this encounter? Lord, what are you telling me sa pangyayaring ito sa buhay ko? Kung ang buhay ko ay isang biyahe, isang paglalakbay. So mga kapatid, that will be our discussion this year. Marami tayong pag-uusapan ng mga mahalagang bagay tungkol sa pag-uumpisa bilang isang Kristiyano hanggang sa hindi naman natin mako-cover lahat dahil isang taon lang naman ito. But I am excited to share with you yung mga kwento ng Biblia, mga turo ng Biblia of how we should look at our life as a journey with God. Yung mga basics ng pagiging Kristiyano, but at the same time, yung aspeto ng pagtingin natin sa ating buhay bilang isang paglalakbay. Again, para sa mga matatagal na mga Kristiyano, sa mga matured Christians, mahalaga pa rin ito. Kasi we can always find wisdom mula sa kung paano tayo nag-umpisa. We recall how God first loved us, first saved us, our first encounters with God. Mahalaga yun naririkindle lang ating pag-ibig sa Diyos sa mga ganung pagkakataon that we look back. Sometimes, yung confidence natin, sometimes yung mga experiences natin, there's a certain numbness na binibigay sa atin. Na para bang kapag sobrang sanay ka na, sobrang familiar ka na sa mga pangyayari, nawawala yung sweetness, nawawala yung sentiments ng isang bagay. It's just like when we are in our journey with God. Sometimes we forget. Sometimes we grow cold sa ating journey with God. So, when we look back at how we started with our journey with God, maalala natin. When I was in Samar, nakita ko yung mga pictures, kung mga lumang pictures. Nakita ko kung yung unang mga pictures namin ni Ipoy, tapos eventually mga kapatid ko. So, makikita mo yung how your family started. You are reminded how God covered your family from the very beginning until now. So when you also refresh our memory sa kung paano tayo nag-umpisa with God, it's good to remember those things. Ito yung mga panahon na nag-uumpisa pa lang ako, wala pa akong kumungwang bilang Kristiyano. And also, when we refresh our memories with the basics of Christian life, we also remember, ito pala yung dapat kong palaging tinitindigan, especially about the gospel. Ito pala yung pananampalataya ko. Ito yung paniniwalaan ko. Ito yung mga katotohanan na panghahawakan ko sa kahit anong panahon ng aking pagkatao. Sa kahit anumang dekada ng aking pananampalataya. These are the wonderful truths of the gospel. Pag-uusapan din po natin yun. And of course, for young Christians or for younger people na nag-uumpisa din, especially sa pananampalataya, this is also a good opportunity for us to begin, to calibrate your journeys. Kasi ang mga encounter natin sa Diyos, hindi pare-pareho. Yung iba sa atin dito na encounter ng Panginoon Diyos dahil sa matinding problema. Yung iba sa atin maka-encounter ng Panginoon Diyos sa matinding pagpapala. O masayang pagpapala. Victories or trials. So, those are just the two extremes. And in between, ang daming klase ng pangyayari na may encounter natin ng Diyos. Pero kung pag-uusapan natin ang mga the standards, the basic truths,
about the gospel. Nakakalibrate yung ating pananampalataya. Ito pala yung mga aking panghahawakan sa anumang pagkakataon. Okay, nakilala ko ang Diyos sa ganitong sitwasyon, masyadong masayang sitwasyon. Kapag nagkaroon ba ako ng malungkot na sitwasyon, anong panghahawakan kong mga katotohanan na hindi magbabago? O kaya kung masyado namang malungkot yung encounter sa Panginoong Diyos, kaya buhay nung na-encounter mo ang Panginoong Diyos, okay, how can I actually celebrate God? Kung ang experience ko sa pamilya ay hindi masaya, paano ko ma-appreciate yung pamilya ng Diyos? Kung ang experience ko sa aking ama ay an absent father or dysfunctional family, a father that is not present in my life, how can I appreciate what you call Father in heaven? Ang Father na alam ko hindi mabuti. How can I sing, you're a good, good Father? What is a Father? So, makakalibrate yung pananampalataya natin. How can I appreciate a church? Kung ang una kong ma-experience with the church is very traumatic, So, makakalibrate. There are so many reasons na magaganda na hindi matatapos ang pag-inisa-isa natin para balikan yung mga katotohanan na dapat nating panghawakan mula umpisa hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. Now, how can we maximize this discussion about the journey with God? Of course, para mas ma-maximize natin, I will lay down some steps. Una, pay careful attention and learn from our messages. Mga ganitong sermon, of course, we have many preachers, that dumadagdag pa. So, you will see different personalities, different styles of preaching, but of course, we use the same Bible. We talk about the same God. So, ang challenge is, yung mga preference natin, itatabi natin sa style, and ang goal natin is to really understand, to really appreciate yung mensahe ng Diyos. Itatabi natin yung mga baggages natin so we can hear God. Of course, the people speaking like me, I am not perfect. I am a very, very, very imperfect preacher. So, mahirap yun. Mahirap yun. And parang borderline, dinidefend ko ang sarili for saying this. But ang goal ko lang talaga dito is so that we can maximize all learning and encounters with God, ma-maximize na yung mga ganitong sermon, messages, that we can learn. Pay careful attention. At kung maaari, tingin tayo sa Biblia kagaya ng mga Bereans, So, not every time, isusubo lang sa atin ang salita ng Diyos. There will be times that we ourselves will also study. As the preacher is talking, we study along with the Bible. Hindi naman ang ideal we don't just listen. We actively participate by listening, by appreciating, by understanding, by challenging our thoughts and our hearts, and even asking questions. Kung hindi mo naintindihan, approach the pastor, the preacher, approach whoever spoke, talk to them afterwards, Maganda yun. So that's number 1. Pay careful attention and learn from our messages. Number 2, medyo nag-overlap siya. Be intentional in learning. Intentional. Siyempre, hindi magtatapos dito yung learning sa sermon. After that, go home, read the Bible, or have a conversation with your brother or sister about it and learn about it and be prayerful about it. Na hindi siya mananatiling dito lang ang ating learning. We encourage conversations. Of course, ang disenyo ng preaching ay hindi kagaya ng Bible study na pwede ka magtanong, dito on the spot, pwede magtanong. Hindi lang actual dito habang nagsalita. Pwede magtanong after ng sermon, mamaya, or after ng araw, or you can have a chat, Kung ako yung pastor, ako yung preacher, I really appreciate it when people are asking more, Na-appreciate ko yung sasabihin, praise God, ang ganda ng message, that's very appreciated. Pero maganda rin makarinig ng tanong mismo, about the preaching. It's really more interesting na meron siyang gustong mas maintindihan pa na bahagi sa aking sinabi o meron siyang hindi agree, okay lang din, We can discuss that.
libre nyo lang ako ng kape. Hindi, joke lang. Ako man libre mismo. Let's have coffee kung gusto niyo pong pag-usapan yung mga bagay na yan. But ang gusto ko lang sabihin dito is be intentional. Learn everything, and we cannot learn everything just by listening. We can learn more when we are intentional, we participate, and of course, be prayerful about it. Number 3, reflect on each learning moment. Kagaya nito, after nito, we reflect. That's part of being intentional. Pero this is more on the aspect na magka-carve ka talaga ng time out of your schedule to reflect, to ponder. Yung mga napag-usapan namin kanina sa mensahe, napag-usapan kanina sa Bible studies, paano ito ma-apply sa buhay ko? Kung paano ako naglalakbay bilang isang Christian. Pang-4, yung kabaliktaran naman, reflect naman on your daily circumstances about what God is teaching us in our journey with Him. Kung yung pangatlo kanina sinasabi ko, kapag nagba-Bible study tayo, pag may preaching sa loob ng ating simbahan, magre-reflect ka kung paano ito mag-a-apply sa buhay mo sa araw-araw. Ito namang pang-4, yung mga pangyayari naman sa buhay mo pang-araw-araw, magre-reflect ka naman dito kung ano naman ang sinasabi ng Diyos na magtutugma sa tinuturo niya sa Biblia about how we are journeying with Him. I'll give you an example. So ito yung sermon natin ngayon. So ang sermon natin, ang preaching natin is based on the truth that God designed our life and our relationship with Him as a journey. And from the very beginning, God is described as walking. So ang nabasa natin sa Genesis chapter 3 is about God created the paradise so that He can live with man. Na maglalakad sila together sa garden. Magtuturo siya sa mga tao about His will, and the husband and wife will listen and represent God sa created order and represent the created order back to God. So that's the biblical truth. And how can I reflect on this in my life? So isipin ko ngayon na yes, ang buhay ko ay dapat kong tignan as really a journey or a walk with God. Because from the very beginning, God wanted me to have a relationship with Him. In simple or longer steps in my life, titignan ko ito na para bang it's a progress of a walk with my relationship with God. That's reflecting yung scripture into my life. Ngayon, the example of the other one is yung daily circumstances mo naman, i-reflect mo back into the scripture. For example, yung journey namin from Samar to Manila, back to Manila. That's a reflecting of what happened in my life back to the scripture. Pero don't mistake na yung mga ganun lang na mga once in a year ko ginagawa ang magandang i-reflect. Pwede mo ring i-reflect yung mga simple na mga pangyayari sa buhay natin. Like for example, hindi ka nakatanggap ng sweldo on time. That's something you can reflect. What is God teaching me? Ngayon lang naman to nangyari. Or kulang na kulang talaga sa pera. What is God teaching me? Or meron kayong disagreement ng yung kapatid o ng yung asawa o ng yung nanay o tatay kung ikaw ay bata pa. What is God teaching me in this seemingly ordinary life? Na pangyayari sa buhay. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay nag-aaral, those ordinary things that happen in your lives, alalahanin mo what God is teaching me. And magagawa mo yan if you are also intentional in learning from God through preachings, through Bible studies, through your readings. Why? Kasi magkakaroon ka ng armas kung paano iintindihin yung isang pangyayari. Kung wala kang instrumento, kung wala kang equipping from God's Word, mahihirapan ka rin intindihin yung mga pangyayari sa buhay as teaching moments ni God. For example, sino dito yung mga artist? Yan. So, if you're an artist, because of your passion for art, meron kang kakayanan na intindihin ang isang painting
Na para sa iba, ay, para namang ano lang yan eh, hinagis lang yung pintura dyan eh. Parang gano'n, di ba? Pero if you are an artist, you know how to appreciate an art. Tama po? So, sino dito yung mga masasarap magluto? Yan, magagaling magluto. Pag tumikim ka ng luto ng iba, anong itatanong mo? Ano nilagay mo dito? Di ba? Pag ako tumikim dyan, ang sarap, pwede makingi pa. Ganun lang ako. Kasi ordinary lang akong mahilig kumain. Pero yung mga mahilig magluto at magagaling magluto, they know how to appreciate cooking. They know how to appreciate baking. They know how to appreciate why? Because they already have trained how to cook or how to bake. So kapag titikim sila ng luto na para sa akin, ordinaryong masarap sa'yo, oy, I want to know what is to learn from here. Ganun din sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Maraming ordinaryong pangyayari sa buhay natin, pinapalagpas lang natin. Why? Kasi parang ordinary lang naman sila. Naggalit ako, tapos na. Lumipas na yung galit ko. Nagtampo ako, okay na. Lumipas na yung tampo ko. Naging masaya ako, okay na. Malungkot na naman ako ngayon. O naging malungkot ako, ngumiti na ako ngayon. Pinatawa ako ng kapatid ko. Ganun lang. Lumipas lang. But in reality, if we really look at our life as journey with God, every little detail can be learned from. There's a wisdom, there are wisdom truths kung gusto niyo talagang magbulay-bulay pa. Napakaraming bagay. And mangyayari lang yun, ma-appreciate mo lang yung mga bagay na yun if we are equipped with God's Word. Kaya mahalaga, kaya it goes both ways. No? Natututo tayo mula sa salita ng Diyos at itong pinakamagandang umpisa kasi ito magbibigay sa atin ng magandang lens, magandang framework, magandang equipping. And then, pag matututo rin tayo mula sa ordinaryong mga pangyayari sa buhay, pag marami na tayo ding reasons and capacity to appreciate. Parang kapag tinikman mo ang isang luto, hindi mo sasabihin masarap lang. No, you are invited in with a conversation, sa conversation with kung sino man ang nagluto niyan. Paano mo ito niluto? Anong mga ingredient nilagay mo? Nilagay mo ba yung suka bago yung ganito? O yung may suka ba talaga to? Wala. Basta masarap. Sana hindi ganun yung pagtingin natin sa buhay. Basta sumaya ako, tapos na. Basta umiyak ako kanina, okay na. No, have a conversation with God. Engage God, and reflect on, especially, of course, hindi naman lahat, pagkakaroon tayo ng chance. But as much as possible, as much as possible. Busy lang kasi ngayon ng buhay. Sa totoo lang, hindi lang busy, ang dami natin distraction. Di ba? Ang dami natin distraction. Mas maganda manood ng Reels or TikTok or kung ano man mabasa natin sa Facebook. Kaysa mag-reflect. I-entertain mo ako. Isabihin mo sa akin, i-evaluate ko kung maniniwala ako, hindi. Ganon tayo. We have been distracted. Where in fact, we have been given a heart and a brain to ponder on so many important things with God, as we journey on with our life. So mga kapatid, yun, reflect on each learning moment, reflect on our daily circumstances, and always remember na lumalakad tayo sa presensya ng Diyos. So walang sayang na detalye, walang sayang na pangyayari sa buhay natin habang siya, He Himself, both walking with us and carrying us. Hindi lang naman lumalakad kasama ang Diyos Sa totoo lang, dala-dala niya rin tayo. Of course, hindi literally. But figuratively speaking, dala-dala niya tayo. Why? The strength that we have, the life that we have, the breathing that we do every moment, bawat paghinga, yung bawat bitaw, bawat higop ng oxygen. Ang bawat detalye ng buhay natin ay orchestrated ng Diyos, galing sa Diyos. So that's why He is not just walking with us, He is carrying with us. So mga kapatid, the next time na ikaw ay iiyak mo lang yan. Pero don't forget, He is there with you and is carrying you. So the next time na mayroong bagong hamon na haharapin,
lalakbayin. Don't forget, God is journeying with you. And in fact, God is carrying you. And as I close this message, gusto ko lang sabihin ulit, from Genesis chapter 3, verse 8, it's teaching us that from the very start, mula sa umpisa pa lang ng kwento ng Biblia, and sa kwento ng realidad, God created a garden paradise. Hindi lang para ma-enjoy natin yung mga hayop, mga prutas, mga bulaklak at mga tanim. Those are all true, yes. But more importantly and infinitely more important is so that we can walk with Him. Pinakamahalagang purpose kung bakit may Garden of Eden, may paradise, and in the future, in the new heaven and new earth, and even now that we are in between that age and this age, from the age of Eden and the age of the new heaven and new earth, in between itong buhay natin ngayon, God created a garden paradise so that we can walk with Him. God is not a distant God. God wants us to be close to Him, to walk with Him, to learn from Him, to experience His love. And mga kapatid, mula sa Genesis chapter 3 and chapter 1, nung pag-create pa lang niya, hanggang sa chapter 2, nung paglagay niya kay Adan kay Eva sa garden, faith begins not with human searching. Hindi nag-umpisa ang pananampalataya sa ating paghahanap. Nag-umpisa ang pananampalataya sa inisyatibo ng Diyos. It is always God first. God first loved us. God created us. God gives us everything. God invites us. God calls us. God draws us near to Him. It is always with God's initiative. So mga kapatid, journeying with God was God's idea before ours. Kaya natin ito pinag-uusapan dahil narito na siyang katotohanan na to. And nais natin itong gawin. Nais nating tanggapin ang imbitasyon ng Diyos na sumunod sa ating Panginoong Jesus at maglakad kasama siya. Mga kapatid, this year, may we all join me to walk with God on a journey with Him. Kayo po ba ay gusto po ba ninyong maglakbay kasama ang Panginoong Diyos? Hindi lang sa taong ito, kundi sa buong buhay. Nakikita niyo po ba na ang Diyos mismo ang kasakasama niyo mula pa man noon hanggang sa magpakailanman? Patuloy natin itong pagbubulay-bulayan ang katotohanan na yan sa taong ito. Salamat sa Diyos at pagpalain niya tayo sa itong bagong taon na Kanyang binigay. Ngayon naman po ay dadako tayo sa isa sa mga ginawang bagay ng Panginoong Jesus. Nung siya ay narito, naglakbay, kasama ang mga tao. When He walked with us, when Jesus walked with us, human beings, ito ang isa sa mga bagay na huling ginawa niya.